Sa isang tahimik na baryong napapalibutan ng luntiang kagubatan at malalawak na bukirin ay naninirahan si Mateo, isang karpenterong kilala sa kanyang husay at katapatan. Hindi siya mayaman, ngunit sapat ang kanyang kinikita upang maitaguyod ang simpleng pamumuhay kasama ang kanyang asawang si Rosa at ang kanilang anak na si Lino. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Mateo upang ihanda ang kanyang mga kasangkapan. Maingat niyang pinapatalas ang lagari, nililinis ang pait, at inaayos ang martilyo na ilang taon na niyang ginagamit. Para sa kanya, ang bawat piraso ng kahoy ay may sariling kwento at nararapat lamang na paglaanan ng tiyaga at paggalang. Marami ang humahanga sa kanyang mga ginagawa. Ang mga pintuan, mesa, cabinet, at mga upuang kanyang nililikha ay matitibay at magaganda. Hindi siya gumagamit ng mumurahing materyales kahit maliit lamang ang kanyang kinikita. Lagi niyang sinasabi na ang tunay na karpintero ay hindi lamang gumagawa ng muebles, kundi lumilikha ng mga bagay na magtatagal sa maraming salinlahi. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, nananatiling payak ang kanilang buhay. Madalas nakapos sila sa pera, lalo na kapag tag-ulan at kakaunti ang nagpapagawa ng bahay. Hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Mateo. Naniniwala siyang darating din ang araw na magbabago ang kanilang kapalaran. Isang hapon, habang naghahanap siya ng matitibay na kahoy sa masukal na bahagi ng kagubatan, napansin niya ang isang napakalaking puno na tila hindi pa niya kailanman nakita. Napakakinis ng balat nito at tila kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Lumapit siya upang suriin ito. Nang idampi niya ang kanyang palad sa puno, tila may kakaibang init siyang naramdaman. Umihip ang banayad na hangin kahit wala namang ulap sa kalangitan. Napansin niyang may bahagi ng puno na natuyo na at maaari nang putulin nang hindi ito mamamatay. Bilang isang karpentero na may malasakit sa kalikasan, iyon lamang ang kanyang pinutol. Pagbagsak ng kahoy ay tila may mahinang liwanag na sumilay mula rito. Napangiti si Mateo. Napakaganda ng urat ng kahoy na ito. Bulong niya. Inuwi niya ang kahoy sa kanyang pagawaan. Ilang araw niya itong pinagmasdan bago niya naisip kung ano ang gagawin. Hindi mesa, hindi kabinet, hindi rin upuan. Bigla niyang naisip ang isang napakagandang pintuan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit iyon ang unang pumasok sa kanyang isipan. Parang may kung anong nagtutulak sa kanya upang gawin iyon. Buong puso niyang sinimulan ang pag-ukit. Bawat detalye ay ginawa niyang perpekto. May mga dahon, bituin, ulap, ilog, at iba't ibang kakaibang simbolong tila kusa lamang lumilitaw sa kanyang isip habang inuukit niya ang kahoy. Lumipas ang 7 araw at 7 gabi. Sa wakas ay natapos niya ang pinakamaganda niyang obra. Hindi pa siya kailanman nakagawa ng ganoong klaseng pintuan. Habang pinagmamasdan niya ito, biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting kumislap ang buong pintuan. Nagulat si Mateo. Hindi niya alam kung bakit tila buhay ang kanyang nilikha. Nang bahagya niyang hinawakan ang hawakan ng pintuan, kusa itong bumukas kahit wala naman itong nakakabit na dingding. Sa kabilang panig ay hindi dilim ang kanyang nakita, kundi isang napakaliwanag na daanang nababalutan ng gintong liwanag. Napaatras siya sa matinding pagkagulat. Mabilis ding nagsara ang pintuan na parang walang nangyari. Matagal siyang nakatayo habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya malaman kung panaginip lamang ba iyon o isang himala. Kinabukasan ay hindi mawala sa isip ni Mateo ang nangyari. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mahiwagang pintuan. Mukha lamang itong ordinaryong pintong yari sa matibay na kahoy. Ngunit alam niyang may lihim itong tinatago. Nang gabing iyon, habang tahimik nang natutulog ang kanyang pamilya, bumalik siya sa kanyang pagawaan.
Isang lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang hinawakan ng hawakan. Muli itong kumislap. Unti-unti itong bumukas. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya umatras. Naglakas loob siyang sumilip. Sa kabilang panig ay isang napakagandang lambak na hindi katulad ng anumang lugar na nakita niya. May malinaw na ilog. May mga punong hitik sa bunga. May mga bulaklak na kumikislap na tila yari sa kristal. May mga ibong hindi niya kilala na malayang lumilipad. Maingat siyang tumawid. Pagkapasok niya ay kusa na namang nagsara ang pintuan sa kanyang likuran. Nangamba siya. Ngunit bago pa siya matakot ng tuluyan, ay nakita niyang nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang buhok nito at may maamong mukha. Ngumiti ito kay Mateo. Matagal kitang hinihintay. Nagulat si Mateo. Hindi kita kilala. Ngunit kilala kita. Ikaw ang unang karpenterong nakagawa ng pintong karapat-dapat magbukas sa mundong ito. Hindi makapaniwala si Mateo. Anong lugar ito? Isa itong lihim na daigdig na nagbubukas lamang sa taong may malinis na puso. Tahimik na nakinig si Mateo. Ipinaliwanag ng matanda na ang kahoy na kanyang napulot ay mula sa isang sinaunang puno na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Sa loob ng maraming siglo ay walang sino mang naging karapat-dapat gumawa ng pintuan mula rito. Ngunit dahil sa kabutihan, kasipagan at katapatan ni Mateo, nagising ang kapangyarihan ng kahoy. Hindi ito nagbibigay ng kayamanan ng basta-basta. Sa halip, binubuksan nito ang daan sa mga biyayang nakalaan lamang sa mga taong marunong gumamit ng kabutihan. Ngunit tandaan mo, sabi ng matanda, ang pintong ito ay hindi lamang maaaring gamitin para sa kabutihan. Kapag nahulog ito sa kamay ng taong sakim, maaari itong maging sanhi ng malaking kapahamakan. Naging seryoso si Mateo. Nangako siyang iingatan ang mahiwagang pintuan. Ngumiti ang matanda. Babalik ka pa rito. Marami ka pang kailangang matutunan bago mo lubos na maunawaan ang tunay na kapangyarihan ng pintong iyong nilikha. Muling bumukas ang pintuan. Maingat na bumalik si Mateo sa kanyang paggawaan. Pagsara ng pinto ay tila naging karaniwan na naman ang lahat. Ngunit alam niyang nagsimula na ang pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. Hindi makatulog si Mateo matapos ang kanyang paglalakbay sa lihim na daigdig. Habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang asawa at anak, paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ng matandang lalaki. Hindi niya maunawaan kung bakit siya ang napiling gumawa ng mahiwagang pintuan, ngunit alam niyang may mabigat siyang pananagutan. Kinabukasan ay nagpatuloy siya sa kanyang karaniwang gawain. Gumawa siya ng mga mesa, inayos ang sirang bubong ng kapitbahay, at tumulong sa isang matandang biyuda na walang pambayad sa pagpapagawa ng kanyang pintuan. Hindi niya sinabi kanino man ang tungkol sa mahiwagang pintuan. Pagsapit ng gabi, muling kumislap ang pintuan kahit hindi niya ito hinahawakan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Muli niyang nasilayan ang mahiwagang daigdig. Sa pagkakataong ito ay tila alam na ng kanyang mga paa kung saan siya pupunta. Naroon muli ang matandang lalaki. Handa ka na, wika nito. Dinala siya ng matanda sa isang malaking bulwagan na napapalibutan ng daan-daang pintuang magkakapareho ang anyo. Nakikita mo ba ang mga ito? Tanong ng matanda. Tumango si Mateo. Ang bawat pinto ay patungo sa isang natatanging lugar. May pintong patungo sa kagubatang hindi nauubusan ng mga punong nagbibigay ng pinakamainam na kahoy. May pintong patungo sa bukal na nakapagpapagaling ng may sakit. At mayroon ding pintong hindi dapat buksan kailanman.
Napalunok si Mateo. Bakit? Sapagkat ang nasa kabilang panig nito ay ang kadiliman ng kasakiman. Kapag binuksan iyon ng taong sakim, mawawala ang lahat ng biyayang natanggap niya. Tahimik na nakinig si Mateo. Pagkatapos ay iniabot ng matanda ang isang maliit na susi na yari sa pilak. Ito ang magiging gabay mo. Ngunit tandaan mo, ang susi ay hindi para sa lahat ng pinto. Ang iyong puso ang siyang magpapasya kung alin ang dapat mong buksan. Tinanggap ni Mateo ang susi ng may paggalang. Sa kanyang pag-uwi ay may dala siyang isang maliit na piraso ng kahoy mula sa mahiwagang kagubatan. Nang gamitin niya iyon sa paggawa ng isang simpleng upuan, naging napakatibay nito na hindi man lamang nagkaroon ng bitak kahit gaano kabigat ang umupo rito. Unti-unti niyang naunawaan na ang bawat biyayang nanggagaling sa mahiwagang pintuan ay dapat gamitin upang makatulong sa iba at hindi upang magpayaman lamang. Ngunit hindi niya alam na may isang pares ng matang lihim na nagmamasid sa kanyang pagawaan gabi-gabi. Ang lalaking lihim na nagmamasid kay Mateo ay si Don Arturo, ang pinakamayamang mangangalakal sa Karatig Bayan. Kilala siya sa pagiging sakim at handang gawin ang lahat upang lalong yumaman. Napansin niyang unti-unting gumaganda ang mga likha ni Mateo. Maraming tao ang pumipila upang magpagawa ng mga kasangkapan. Lalong nagtaka si Don Arturo nang makita niyang tila hindi na uubusan ng kakaibang kahoy ang karpintero. Isang gabi ay palihim niyang sinundan si Mateo. Mula sa malayo ay nakita niyang bumukas ang isang pintuang walang nakakabit na dingding. Bago pa siya makalapit ay mabilis itong nagsara. Hindi niya nakita ang nasa loob, ngunit sapat na iyon upang paniwalaan niyang may itinatagong malaking lihim ang karpintero. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay ni Mateo. Mateo, nakangiting sabi niya, bibilhin ko ang pintuang ginawa mo. Magkano man ang gusto mong halaga? Magalang nang ngumiti si Mateo. Paumanhin po, Don Arturo, hindi iyon ipinagbibili. Dinoble ng mayaman ang alok, ngunit tumanggi pa rin si Mateo. Sa sandaling iyon ay napuno ng galit ang puso ni Don Arturo. Kung hindi niya mabibili ang pintuan, hahanapan niya ng paraan upang maagaw ito. Hindi iyon nalaman ni Mateo. Patuloy lamang siyang gumawa ng mga kasangkapang nagbibigay ng saya sa kanyang mga kababayan. Ngunit ng gabing iyon, habang nakatayo siya sa harap ng mahiwagang pintuan, bigla itong hindi bumukas. Lumitaw ang matandang lalaki sa kabilang panig. Mateo, seryoso nitong sabi, nagsisimula na ang unang pagsubok. May taong naghahangad na gamitin ang pintuang ito para sa kasakiman. Mula ngayon, hindi lamang ang iyong katapatan ang susubukin, kundi pati ang iyong tapang. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa mahiwagang susi. Alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Mula nang malaman ni Mateo na may nagbabalak maagaw ang mahiwagang pintuan, lalo siyang naging maingat. Tuwing matatapos ang kanyang trabaho, maingat niyang isinasara ang paggawaan at inilalagay ang mahiwagang pintuan sa isang lihim na silid na siya lamang ang nakaaalam. Ngunit si Don Arturo ay hindi sumusuko. Nagbayad siya ng 3 kilalang magnanakaw upang pasukin ang bahay ni Mateo. Hindi ninyo kailangang kunin ang iba niyang ari-arian, sabi ni Don Arturo. Ang kahoy na pintuan lamang ang gusto ko. Nang sumapit ang hating gabi, tahimik na lumapit ang 3 magnanakaw sa bahay ng karpintero. Maingat nilang binuksan ang bintana at pumasok sa pagawaan. Isa-isa nilang siniyasat ang bawat sulok. Sa wakas ay nakita nila ang kakaibang pintuan. Habang papalapit sila, biglang kumislap ang mga ukit na nakalilok dito. Nagkatinginan ang 3.
Hindi pa man nila nahahawakan ang pintuan, ay kusang bumukas ito. Sa halip na isang silid ang kanilang makita, isang napakadilim na lagusan ang bumungad sa kanila. Isang malakas na hangin ang humigop sa kanilang tatlo. Napahiyaw sila habang nawawala sa dilim. Makalipas ang ilang sandali ay muli ring nagsara ang pintuan. Kinabukasan, nagising ang tatlong magnanakaw sa gilid ng isang ilog na ilang kilometro ang layo sa baryo. Labis silang natakot. Nangako silang hindi na muling lalapit sa mahiwagang pintuan. Samantala, nagulat si Mateo nang makita niyang may bakas ng mga paa sa kanyang pagawaan. Naunawaan niyang totoo ang babala ng matandang tagapagbantay. Hindi naligtas ang lihim ng pintuan. Nang gabing iyon ay muli siyang bumalik sa mahiwagang daigdig. Naroon ang matanda. Pinrotektahan ng pintuan ang sarili nito, sabi nito. Ngunit hindi ito mangyayari sa lahat ng pagkakataon. Darating ang araw na ang tunay na kalaban ay haharap mismo sa iyo. Tahimik na tumango si Mateo. Hindi na lamang niya iniisip ang kapakanan ng kanyang pamilya. Inaalala rin niya ang kapalaran ng buong baryo. Lumipas ang ilang araw. Habang naglalakad si Mateo sa mahiwagang kagubatan, may narinig siyang mahinang pag-iyak. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makita ang isang batang usa na naipit sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Maingat niya itong pinalaya. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang napakalaking puting usa na may gintong sungay. Lumapit ito kay Mateo at yumuko na tila nagpapasalamat. Mula sa sungay nito ay nahulog ang isang maliit na butil na kumikislap na parang kristal. Napunta iyon sa palad ni Mateo. Lumapit ang matandang tagapagbantay. Iyan ang binhi ng kasaganaan. Ano ang maaari nitong gawin? Tanong ni Mateo. Kapag itinanim mo ito sa lupang pinaghihirapan ng mabubuting tao, mamumunga ito ng sagana. Ngunit kung itatanim ito ng taong sakim, magiging abo lamang ito. Iniuwi ni Mateo ang mahiwagang binhi. Sa likod ng kanilang bahay ay may maliit silang taniman na halos hindi na mamunga dahil sa tagtuyot. Doon niya itinanim ang binhi. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting tumubo ang isang punong hindi pangkaraniwan. Mabilis itong lumaki at namunga ng matatamis na prutas na hindi nauubos. Ipinamahagi ni Mateo ang mga bunga sa mga kapitbahay na nagugutom. Muling nabuhay ang pag-asa ng mga tao sa baryo. Ngunit habang nagdiriwang ang mga mamamayan, lihim namang pinagmamasdan ni Don Arturo ang namumungang puno. Lalong tumindi ang kanyang kasakiman. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang kanyang pasya. Hindi lamang niya kukunin ang mahiwagang pintuan. Aangkinin din niya ang lahat ng biyayang dulot nito. Hindi na mapakali si Don Arturo. Habang mas lalong umuunlad ang baryo dahil sa kabutihan ni Mateo, lalo namang lumalaki ang inggit sa kanyang puso. Para sa kanya, ang lahat ng kapangyarihang iyon ay dapat mapasa kanya. Isang gabi, nagkunwari siyang may sakit at humingi ng tulong sa mga tao sa baryo. Habang abala ang lahat sa kanyang bahay, palihim naman niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan sa paggawaan ni Mateo. Sa pagkakataong iyon, ay wala roon si Mateo. Nagawa ng mga tauhan ni Don Arturo na buhatin ang mahiwagang pintuan at isakay ito sa kanilang kariton. Ngunit habang papalayo sila, naging napakabigat ng pintuan. Isa-isa silang napaupo sa pagod. Hindi nila ito maitulak ni maihatak. Biglang nagsimulang kumislap ang mga ukit sa kahoy. Unti-unting bumukas ang pintuan. Natuwa ang mga tauhan. Akala nila ay makikita nila ang kayamanan sa loob. Ngunit sa halip ay isang napakalakas na hangin ang sumalubong sa kanila. Tinangay sila nito sa iba't ibang direksyon.
Nang mawala ang hangin, wala na ang mahiwagang pintuan. Naglaho ito na parang bula. Kinabukasan ay nagulat si Mateo nang makita niyang wala na ang pintuan sa kanyang pagawaan. Nalungkot siya. Ngunit ng gabing iyon ay muling lumitaw ang matandang tagapagbantay sa kanyang panaginip. "Huwag kang mabahala," sabi nito. "Ang mahiwagang pintuan ay hindi maaaring ariin ng taong may kasakiman. Pinili nitong magtago hanggang sa ikaw mismo ang muling tumawag dito." Pagkagising ni Mateo ay nagtungo siya sa dating lugar kung saan niya natagpuan ang mahiwagang puno. Tahimik siyang tumayo roon. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lumang tuod. Biglang umihip ang malamig na hangin. Lumitaw ang isang sinag ng liwanag. Mula rito ay dahan-dahang lumitaw ang mahiwagang pintuan. Bumalik ito sa kanyang harapan na tila walang nangyari. Napangiti si Mateo. Alam niyang hindi kailanman iiwan ng kabutihan ang taong tapat. Makalipas ang ilang araw ay muling binisita ni Mateo ang mahiwagang daigdig. Ngunit kakaiba ang kanyang nadatnan. Ang dating luntiang kagubatan ay may ilang punong natutuyo. Ang malinaw na ilog ay tila unti-unting nababawasan ng tubig. Lumapit ang matandang tagapagbantay. "May nangyayaring hindi maganda," sabi nito. Nagsisimula ng maapektuhan ang mahiwagang daigdig ng kasakiman ng mga tao sa kabilang mundo. Nagulat si Mateo. Paano ko ito mapipigilan? May isa lamang paraan. Ano iyon? Patunayan mo sa lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, hindi kapangyarihan, at hindi mahika. Ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong magbahagi. Tahimik na tumango si Mateo. Pagbalik niya sa baryo ay ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa mahihirap. Gumawa siya ng mga bahay para sa mga nawalan ng tirahan. Nagkaloob siya ng mga mesa at upuan para sa maliit na paaralan ng baryo. Tinuruan niya rin ang mga kabataang gustong matutong magkarpintero upang magkaroon sila ng marangal na hanapbuhay. Habang dumarami ang natutulungan niya, lalong kumikinang ang mahiwagang pintuan. Ngunit si Don Arturo ay hindi pa rin sumusuko. Sa kanyang puso ay sumiklab ang isang mapanganib na balak. Nagpasya siyang harapin mismo si Mateo at agawin ang mahiwagang susi na nagbubukas sa pintuan. Hindi alam ni Mateo na ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay ay malapit nang dumating. Isang madilim na gabi, nagtungo si Don Arturo sa bahay ni Mateo. Hindi na siya nagsama ng mga tauhan. Hawak niya ang isang matalim na patalim at buo ang kanyang pasya na kunin ang mahiwagang susi at ang pintuan. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng pagawaan. Naroon si Mateo, nakaupo at tahimik na nag-uukit ng isang maliit na kahoy na laruan para sa isang batang ulila sa baryo. "Alam ko ang lihim mo," malamig na sabi ni Don Arturo. Dahan-dahang tumayo si Mateo. "Wala kang mapapala sa pintuang iyon kung kasakiman ang laman ng iyong puso." Ngunit hindi nakinig si Don Arturo. Mabilis niyang sinunggaban ang mahiwagang susi. Sa sandaling mahawakan niya ito, nagsimulang manginig ang buong pagawaan. Kumislap ang mahiwagang pintuan at kusang bumukas. Natawa si Don Arturo. Akala niya ay magbubukas na ang daan patungo sa walang katapusang kayamanan. Ngunit paglapit niya sa pintuan, hindi ginto ang kanyang nakita. Nasaksihan niya ang lahat ng pagkakataong ipinagdamot niya ang tulong sa mahihirap, ang mga pamilyang nawalan ng lupa dahil sa kanyang kasakiman, at ang mga taong umiyak dahil sa kanyang kalupitan. Isa-isa niyang nakita ang bunga ng kanyang masasamang ginawa. Napaluhod siya. Unti-unti niyang binitiwan ang mahiwagang susi. Lumapit si Mateo at mahinahong tinulungan siyang makatayo. "Hindi pa huli ang lahat," sabi niya.
Ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa pagbabago ng puso. Napaluha si Don Arturo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, humingi siya ng tawad. Nawala ang madilim na liwanag sa paligid. Muling naging payapa ang mahiwagang pintuan. Makalipas ang ilang buwan, malaking pagbabago ang nasaksihan ng buong baryo. Tinupad ni Don Arturo ang kanyang pangako. Isinauli niya ang mga lupang inagaw niya noon. Tinulungan niyang maipaayos ang paaralan, ang tulay, at ang mga bahay ng mahihirap. Hindi na siya naging kilala bilang sakim na mga ngalakal, kundi bilang taong natutong magpakumbaba. Samantala, ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang buhay bilang isang simpleng karpintero. Hindi niya ginamit ang mahiwagang pintuan upang yumaman. Ginamit niya ito upang makakuha ng karunungan, matitibay na kahoy, at mga biyayang nakatutulong sa buong pamayanan. Minsang muli niyang binisita ang mahiwagang daigdig. Naroon ang matandang tagapagbantay na may masayang ngiti. Natapos mo na ang iyong misyon. Nangangahulugan ba itong mawawala na ang pintuan? Tanong ni Mateo. Tumango ang matanda. Ang kapangyarihan nito ay hindi kailanman para sa iisang tao. Kapag natutuhan na ng isang tao ang tunay na halaga ng kabutihan, hindi na niya kailangan ang mahika. Unti-unting nagsimulang magliwanag ang mahiwagang pintuan. Isa-isa itong naglaho hanggang sa maging maliliit na sinag ng liwanag na lumipad patungo sa kalangitan. Naiwan sa kamay ni Mateo ang maliit na pilak na susi. Makalipas ang ilang sandali, maging ang susi ay naging isang munting binhi. Ngumiti si Mateo at itinanim ito sa tabi ng kanyang pagawaan. Lumipas ang maraming taon. Sa lugar na iyon ay tumubo ang isang napakalaking puno. Ang kahoy nito ay matibay, maganda, at sapat para sa lahat ng nangangailangan. Mula noon, itinuro ni Mateo sa kanyang anak at sa mga kabataang karpintero na ang pinakamagandang pintong magagawa ng tao ay hindi yaong yari sa pinakamahal na kahoy, kundi yaong nagbubukas ng pag-asa, kabutihan, at pagkakaisa. At sa tuwing may taong gumagawa ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit, sinasabing may isang mahiwagang pintong muling nabubuksan sa puso ng tao. Wakas.